Purihin po ang Panginoon sa mga special number. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po kay Ate Marty na palagi na binibigay ang kanyang talento sa ating pong Panginoon. So, hindi ko na lamang siya naririnig tumibidyo. Tagal na yun. Ano lang yun. Tagal na yun. Salamat din po kay Ate Sheila ba yan? Salamat. Of course, kay Kuya Darren. 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 Ayan. Mga disciple po yan ni Ate Pat at ni Kuya Mel. So, salamat sa Panginoon. Ayan. Si Sheila ay kapatid ni na Ate Amy at Step. Tapos si Darwin. Nakalimutan ko. Darwin naman, yan si Ate Darlene. Nalilito ako sa mga pangalan niyo. Tinitino ko si Ate Darlene kanina habang umaawit yung kanyang kapatid. Para siyang stage mom. Proud na proud siya. No? Talagang gumaganon-ganon siya. No? So, syempre, pinagpe-pray niya yan na una sa pamilya nila na makakilala sa Panginoon, kasama niya. And also, she's praying na makasama niya. Hindi lamang siguro sa church, kundi higit sa lahat, sa relationship and sa paglilingkod sa Panginoon. Kung saan man yan, patuloy po niya, pinapanalangin po yan. So, salamat po sa mga natatanging bilang. Ano po? Hindi na tayo magpapakatagal, tayo mag-aaral na salita ng Ama. Let's open our Bibles in Luke chapter 10. Luke chapter 10, reading from verse 38 hanggang verse 42. So, I try to, what do you call this? Sinusubukan ko kayong sabayan sa inyong Bible reading. So, as much as possible, as we study God's Word, yan. Nabasa niyo within this week, tama? Luke chapter 10, verse 38 to 42. Babasahin ko na lamang po. Pakisundan niyo na lang ng inyong paningin. Kung nakita niyo na po, say amen. At ganito po ang ating matutunghayan. Now, it came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa umagang ito. Humingi po kami, Panginoon Diyos, sa patuloy na paggabay. As we study your word, Father God, may we ask that you continue to talk to us, to speak to us, O Lord. Linisin niyo nga po patuloy ang aming mga puso, aming mga isipan, upang hindi lang po namin basta marinig ay yung salita, pero higit sa lahat, ito po'y magkaroon, Ama, ng ugat sa aming mga puso, upang sa ganon, ang buhay na pinagkatiwala niyo po ay maibigay po namin sa iyo at maihandog po namin bilang tanda ng pagpapasalamat sa buhay, kaligtasan na pinagkatiwala niyo po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, samahan niyo po kami. Ito lang po aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari po tayong maupo. So the title of the message this morning is The Savior's Satisfaction in the Service Situation. Tama ba? Di pa yata na ano dyan. Alright? So ulitin ko po, para nag-iba lang yata dito sa akin. Pero it's the same idea. Okay? So ulitin ko po, the Savior's satisfaction in our service situation. Now, ito na ho yata yung panahon that there are many people that are unsatisfied. Okay? The Savior's satisfaction in our service situation. So ulitin ko ho, ito na ho yata yung panahon na marami pong tao unsatisfied sila. Now, let us look at the government, for example.
there are many people today, they are unsatisfied with our government. So sabi niyo, Pastor, magiging political ba pag-uusapan natin? Hindi po. Pero gusto ko makuha ninyo at maintindihan yung word po na satisfaction. So dahil ang ating pong bansa is full of corruption, sadly, okay, it is one of the proof that we are living in depravity. Ano ibig sabihin ng depravity? Na ang ating mundo ay punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kasiraan, at patuloy na nasisira ng dahil sa kasalanan. Kaya kailangan ng tao sa panahon po natin ngayon ay makilala at makatanggap ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Meaning to say, even though the world is continually, destroying itself, balang araw, yung mga taong kumilala sa kaligtasan ng Panginoon, they are being saved not just from this world, kasi nga, kapag ligtas ka na, hindi ka na taga rito. Amen? Tagalangit ka na. So, yung pagnanasa mo, yung libangan mo, yung isip mo, yung pananamit mo, nagiging makalangit na. Amen? So, the way we live our lives is different from living in this world. Even though we are in the world, we are out of this world. Malinaw po ba yan? Nasa sa mundo tayo, pero hindi tayo sa mundong ito. Kaya nga, we are ridiculed, tayo po inaalipusta, we're being mocked, we're being persecuted because we are living differently from this world. Ibang-iba ang pamumuhay at dapat nga lang naman. So kung ikaw bilang isang mananampalataya, you are not experiencing somehow, persecution in some way, baka naman nabubuhay ka na parang sa mundo. By the way, we are commanded, inutusan po tayo, at pinapakita po sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na hindi na po tayo katulad ng mundo. Amen po ba yan? So the world is our what? The world is our temporary, tawag dito, staycation, ika nga. So ibig sabihin, ito po'y pansamantala nating tahanan, pero hindi ho tayo dito. Okay? Kaya pala sabi ng Panginoon in 2 Corinthians 5:17, ang sino man ang nakikristo, isa ng bago nila lang. Wala na yung dating pagkatao, siya'y binago na. So ibig sabihin, if you are a person who live in this world, even though you are in the world, but you are out of this world, iba ka. So kung yung pamumuhay po natin, again, sabi nga natin, dapat magkaroon ng kaibahan. Now dito po, when we talk about unsatisfaction, ano pong ibig po sabihin po nito, mga kapatid? So when we talk about unsatisfied, it means you expect a service to be delivered, and yet it is not delivered. Halimbawa, sa government po natin. So, public servants, so meaning to say, they should deliver a good service. So dapat may katapatan, may kasipagan. So ano nangyayari sa kaban ng yaman? Ninakaw. So di nakapagtataka, maraming tao ang nagagalit, maraming tao, they are unsatisfied with a kind of service na ginagawa ng mga politician in the Philippines. Di ba? Nagagalit tayo at ayaw natin yan. Amen po ba yan? Now, palitan natin. Kasi when we talk about serving the Lord, okay, when we're talking about serving Jesus, ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, we are not the consumer of service, but we are the giver of service. So sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi tanong kung masaya ka, kundi ang tanong sa ating tagapaglingkod, masaya ba yung Diyos? Kasi if we are the giver of service, dapat kinakikitaan ng successful service ang mga servant ng Panginoon. So paano natin malalaman if we are giving the right service to God? So dapat pag naglilingkod ka, you are serving joyfully. Amen? Kasi alam mo kung para kanino mo ginagawa. And you are happy to do that. So anong mararamdaman ninyo? Let's say pupunta kayo sa isang fast food, tapos yung server, o sabihin natin doon sa cashier, di ba, they are not joyful. Sir, ano pong order nyo? Gaganahan mo ba? Hindi ka gaganahan nun. So dapat, sa isang tagapaglingkod, kinakikitaan ng kasiyahan ng paglilingkod. Amen? So, when we talk about service being rendered, it means what? We are serving joyfully. Ano pa? We are serving properly.
So ang paglilingkod, hindi lang masaya. Ang paglilingkod, maayos. Kapag ang paglilingkod ay hindi maayos, hindi natutuwa ang paglilingkuran mo. Amen? Ano bang sabi ng Panginoon? In Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and pleasing or acceptable unto Him. Sabi doon, which is your reasonable, ano sabi doon? Service. Tingnan nyo tingnan natin Romans chapter 12. Okay? Pinuhin lang natin yung word na satisfaction or satisfied. Okay? Tingnan natin, Romans chapter 12, verse 1. Paano pagre-render ng proper service? Giving our service not joyfully, but also properly, maayos. That we should present our bodies, ano sabi dyan? Living sacrifice. You have to understand, kasi nga, in the olden days, kapag nagbibigay sila ng sacrifice, it should be killed, papatayin. Tama? Yung tupa, yung bato-bato, okay? Oxen, for example, it should be dead first. Hindi nakapagtataka kasi nga, we are looking forward to what Jesus, yung gagawin niya. Tama? So ngayon, sinasabi po dito, ngayong iniligtas na tayo ng Panginoon, na dapat ang paglilingkod po natin sa buhay na ito ay nagiging maayos po dapat. Tama? We should be a what? A living sacrifice. Kasi yung undead sacrifice, it pleases to God. Bakit? Nagkaroon na tinatawag nating substitution. Na instead na tayo mamamatay, okay, at nandoon dapat sa altar, merong substitute na nangyari. So kapag merong dead sacrifice, natutuwa ang Panginoon. Tama? Kasi nga, we acknowledge the holiness of God that because of sin, someone must die. Yun ang sabi ng Bible. For the wages of sin is death. Bakit? Pinapakita kung gaano kabanal ang Diyos. And anything that is unholy before God, tatanggalin yan o mamamatay yan automatically. Amen? So when we look at a living sacrifice, inihahandog natin ang buhay natin sa Diyos na buhay, natutuwa ang Panginoon. That's a proper service. Ano pa? Holy. Kagaya sinasabi natin kanina. Ano pa? Acceptable unto God. Marami kasi sa atin, iniisip natin, para bang, alam mo yan, ang paglilingkod, mas marami tayong mapatuwang tao. Tandaan ninyo, it is so possible na marami ka napapasaya, pero tanong dito, ganito, nasisiyahan ba ang Diyos? That's the test of service to God. Amen? So balik po tayo. So when we are giving a proper service to God, di ba? Rendered to God, ibinibigay natin sa Diyos, we should serve joyfully, we should serve properly, and we should serve continually. Tuloy-tuloy. Tama? Wala pa ako nakita, pupunta ka sa Jollibee or any fast food. Alam mo yun, pabago-bago yung pagluluto nila. May mga ganong nagigets po niyo? Mga kapatid, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, it is important that for a believer to be consistent sa kanyang paglilingkod. Tuloy-tuloy dapat. Hindi dapat, alam mo yan, trip mo ngayon ang maging masipag, bukas makalawa, hindi na. Bakit po mga kapatid? Kasi hindi matutuwa ang Diyos. Na kung paanong ang tao ay hindi natutuwa sa tuloy-tuloy na, alam mo yan, paggawa, alam ba, bilang estudyante, kinakailangan tuloy-tuloy yung pag-aaral. Tama? Sa lahat ng bagay na dapat tuloy-tuloy, tapos may paghinto, hindi ho yung maganda. Tama po ba? Lagi yung ina-example yan. Kapag ang relo na ang trabaho niya maging tuloy-tuloy, tumigil lang na minsan yan, ay hindi maganda yan. Ang puso ng tao na ang trabaho niya, tuloy-tuloy tumibok, pag patigil-tigil yan at tumigil yan, hindi yan maganda. Ibig sabihin may sakit. Ibig sabihin niya, kapag tumitigil o pag tumigil yan, patay na yan. Kaya pala siguro maraming tao, or sabihin natin, ang Diyos ay hindi natutuwa, sabihin na natin, sa maraming tao, it's because they are not consistently or continuously serving God. Tapos, ang nakakalungkot pa dito, we expect that God will bless us. Amen po ba? So ulitin po natin, mga kapatid, ang paglilingkod natin sa Panginoon, it should be joyfully,
properly and consistently or continuously. Tuloy-tuloy po siya dapat. Now, tanong ko po ganito, okay? Tatanong po ako sa inyo, kung bibigyan po ng marka ang paglilingkod po natin sa Diyos, matutuwa kaya Diyos? Kung bibigyan natin ng grado, ng grade ang ating service sa Panginoon, will God be happy? Matutuwa kaya siya? Because again, when we talk about service, we're not talking about you. You are not the consumer of service. We are the giver. We are the server. That's why we are called servants. Tagapaglingkod. Tagapaglingkod. Now, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, mahalaga po na ang central focus is not you. Okay? Hindi ikaw. Sino po uli? Ang Diyos. Tingnan po natin yung istorya. Now, dito po, in verse 38, okay, sabi dyan, now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha, ano sabi dyan? Receive him into her house. Now, you have to understand the relationship of Jesus sa mga magkakapatid na ito. Alright? Si Martha, si Mary, and si Lazarus. Diba? They're very close to Jesus. Mga kapatid, itong mga taong ito, alam naman natin ang nangyari dito, tama? Especially kay Lazarus. That one point sa kanyang buhay, namatay siya for the glory of God. Uy, amen. Madalas hindi natin yung matanggap kasi nga, it is not personal to us. Try nyo kayo mamatayan. Mag-iiba ang usapan. Tama? Pero kung bakit ko po sinabi that everything happened is for God's glory, is the same reason na lahat ng nangyayari sa buhay po natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Karamdaman man yan, kahirapan man yan, ang lahat ng ito ay nangyayari bilang oportunidad ng pagbibigay sa kaluwalhatian sa Diyos. Siguro maganda lang nangyari kay Lazarus kasi nga nabuhay siyang maguli. Okay? Sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. And for that reason, He has given us the most important promise na wala pang sino man ang nagbigay maliban sa Panginoon. Ano yung pangako na yan? Ano yung declaration na yan? I am the resurrection and the life. He that believeth on me, even though he's dead, yet shall he live. Ang ganda ng pangako na yon. Kasi ang naging problema ng lahat ng sangkatauhan, kasalanan. At ang bunga ng kasalanan, kamatayan. Hindi naman talaga kamatayan ang talagang problema natin. Kasi mangyayari sa lahat ng tao. Anong problema natin? Kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, ang magiging dahilan kung bakit tayo malayo sa Diyos. And the Lord builds that. Inayos na ng Panginoon. Na kapag meron po tayong sitwasyon sa ating buhay, mga kapatid, tandaan nyo ha, buhay na walang hanggan nga na ibigay trabaho pa kaya? Buhay nga na walang hanggan na ibigay, diba? Asawa pa kaya? Buhay na walang hanggan na ibigay, karamdaman pa kaya? Mag-isip kayo ng pinakamabigat na problema and then i-compare mo yan sa kamatayan. Walang makakompare dyan mga kapatid. And yet, napagtagumpayan niya ng ating Panginoon. Therefore, nagbigay siya ng pangako. He that believeth in me, though he were dead, ang sabi ng Bible, yet shall he live. So kapag naki-Lord ka, anong meron dito? Meron forever. Tama. Sa mundo, walang forever Amen? Pero kay Lord, may forever. In fact, that is the very reason why it is the very reason why God wants to connect. Okay? Kasi nga, alam mo yun, nilikha ng Panginoon ng tao originally para mabuhay siya ng matagal. Sabi ko nga, hindi naman siya research. Pero sama, merong nag-try, tinanong yung AI, kasi sabi nila, patalino yung AI. So, tinanong nila yung AI, what is the purpose of man? Sabi nga, the purpose of man is to live long, mabuhay ng matagal. So, nagtanong sila uli, how to live long? So, alam niyo kung ano sagot ng AI? AI ang sumagot, ha? Alright? Ang sagot ng AI, for you to live long, you must connect to the source of life, which is God. Imagine mo yun.
AI yun Di ba? Ngayon, kung sasabihin po natin na tayo bilang isang tao, hindi natin kailangan ng Diyos, that is foolishness. Kamangmangan. Mga kapatid, I know, madali tayong mag-judge sa mga di mananampalataya regarding their status and the relationship to God. No wonder, kasi nga, malayo sila sa Panginoon Pero ang higit na nakapagtataka dito, na ikaw bilang isang mananampalataya, ay pinipilit mong mabuhay sa iyong sarili na malayo sa Diyos. Malayo sa kalakasan ng Diyos, malayo sa pangako ng Diyos, malayo sa katalinuhan ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi isang ideolohiya. Amen? God is a person. Kaya nga nagre-require po ito ng relationship. Kaya nire-require ng Panginoon na sa ating paglilingkod, tuloy-tuloy, because again, our service to God contains what? Our relationship to Him. He is the master and we are the servant. So the servant must render service. Yung tagapaglingkod, nagbibigay na paglilingkod sa Diyos. Ano ginagawa ng kaaway? Ginagawa ng kaaway, tinatanggal niya yung master. Para maging master mo na lang yung sarili mo. So ang lahat ng trabaho mo para sa iyo, ang lahat ng emotion mo para maging masaya ka, yung purpose mo para sa sarili mo lang, mga kapatid, nakaka-frustrate po yan. Because you are not fulfilling the very purpose of life. And what is that? To connect with God. To connect to Him and to glorify Him. That's the reason and purpose. Now, going back, so tingnan po natin, that is their relationship to Jesus. Okay? They are what? Very close. Alright? Pero sa sobrang close, minsan, lumilitaw kung ano yung totoo. Tama? Habang tumatagal, sa lahat naman ng relationship Di ba? Magkaibigan man yan, mag-asawa man yan, sa trabaho man yan, may mga pagkakataon na, alam mo yun, sa una, maging maayos, pero habang tumatagal yung panahon, alam mo yun, lumalabas yung tunay na ugali sa trabaho. Sinisiraan ka, di ba? Kinukuha yung, tawag dito, yung merit na dapat sa iyo. Di ba? So, habang tumatagal ang panahon, lumilitaw kung ano yung tunay na ugali. Now, mga kapatid, dito sa pagkakataong ito, kasi nga, we are talking about what? How can we please the Master always? Paano nga ba natin lagi mapapasaya ang Panginoon? 3 bagay ang nais ko pong iwan sa inyo. Okay? The first one, how can we please the Master always? Number 1, ano dapat natin gawin? What we need to do? Number 1, desire to include God in everything we do. So that's number 1. The desire to include God in everything we do. Gusto yung mapasaya ang Panginoon? Sa lahat ng gagawin nyo, dapat kasama siya. Huwag mong hahayaan na absent ang Panginoon. In every situation, in everything, dapat nandoon lagi ang Diyos. Hebrews chapter 11 verse 6 is very clear. For without faith, it is impossible to please Him. That he that comes to God, tingnan nga natin, but without faith, sabi dyan, it is impossible to please Him. Gusto mo mapasaya ang Panginoon? Dapat lagi kang sumasampalataya. Kaso ano klase pagsampalataya? For he that cometh to God must believe that He is, siya lang, ando doon siya, present siya lagi, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Pero tingnan muna natin, you must what? Coming to God must believe that He is. Sa trabaho mo, nagkaroon ng problema. Huwag mong hanapin kung paano magkakaroon solusyon ng problema. Hanapin mo yung Diyos kasi nandoon siya, may ginagawa siya. Hindi nagkataon na nagkaroon ng problema. Pwede magamit yan para mas mapalapit sa Diyos. A real believer in Christ always focuses to God. Ang isang batang mananampalataya, ang isang bagong mananampalataya, they're just focusing on the situation, they're focusing on the solution, but as a believer in Christ, yung isang malago, you need to focus on the Savior. Siya lang dapat.
Lord, ano po ba yung balak niyong gawin dito? Kasi kapag ganun ang isipan mo, susunod yung pag-uugali eh. Hello? Amen? Ang isang malagong mananampalataya, hindi mo masisira ang disposisyon niyan. Bakit? Nakatingin yan sa Panginoon. Ang ugali ng mananampalataya ay hindi nakasalalay sa sitwasyon, kundi nakasalalay sa Panginoon. So again, ano po yung point number 1 po natin? So remember, when we talk about pleasing God or making God, dapat natin gawin, we need to desire to include God in everything we do. Now, saan po natin makikita yan? In verse 38 po kasi, alam mo yan, dahil lagi nilang kasama ang Panginoon, they are always excited every time the Lord visited them. Lagi binibisita itong mga to. Alright? Lagi binibisita. And the only thing na talagang makapagre-render silang service, at least during that time at least pag dumadaan ng Panginoon, i-open nila yung bahay nila, papakain nila, and the Lord, alam mo yan, will give them or will teach them about the goodness of God, the goodness of the Father, and everything about the kingdom of God. So, ganun po yung lagi nilang ginagawa. So, dito sa pagkakataong ito, sabi ko nga, dumating sa point na parang nagkaroon ng paglalabas ng totoong pag-uugali. Yan. So sabi ko nga po dyan, in point number 1, sa bawat aspeto ng ating buhay, no matter what that is, kahit ano pa yan, sa bahay man yan, sa paglilingkod, sa trabaho, sa school, lagi, ano gagawin natin? Isama natin ang Diyos. Isama natin ang Diyos. I know, many of us, gusto natin maging matagumpay sa lahat ng bagay. Huwag mong iwan ng Diyos. Huwag. Kasi dyan magde-determine at dyan ka mababago at dyan masasabi kung talaga magiging matagumpay ka o hindi. Kailan? Pagkasama mo ang Diyos. I always remember Joseph in this case. Tama? Ang daming sitwasyon na nangyari sa kanya. Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Tama? Pinagbintangan po siya ng manyakis. Kinalimutan po siya ng kanyang mga kaibigan in the prison. And yet, all of those things, alright? All of those things happened, hindi siya nagreklamo sa Diyos. Kundi, hinanap niya ang Diyos. Pastor, that is ICGC, wala kang mababasa. Wala man po kayo mababasa na hinanap niya ang Diyos, pero merong isang clue na pwede natin makita. And the Lord was with Joseph. Hindi ka sasamahan ng Diyos kung wala kang desire na mapalapit sa Diyos. Ulitin ko, hindi ka sasamahan ng Diyos kung wala kang desire na mapalapit sa Diyos. Because that's a promise of God. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Sabi ni James. Diba? Lagi yan, mga kapatid. Kaya nga Panginoon, He is very careful about the things that influences us. Kasi kapag once na napalayo ka sa Panginoon, that's the beginning of defeat. Hindi simula ng pagkatalo. Kaya sinasabi ng Panginoon sa Israel, kamakisawang emo kapananampalataya. Anong sabi ng Israel? Lord naman, KJ? Hindi KJ si Lord. Kasi the moment na mapalayo ang Diyos sa iyo, kasi ganito lang naman yan eh. Gusto mo makasama ang Diyos? Ayusin mo buhay mo. The moment na patuloy na, alam mo yan, ang kasalanan, ang nananaig sa buhay mo, naturally, lalayo ang Diyos. Sapagkat ang kasalanan at ang kabanalan, hindi pwede magsama. Amen? Kaya nga, God is so, alam mo yan, serious. Nung sinabi niya sa mga Israel, do not intermarriage. Diba? Sa ibang lahi. Sapagkat, again, ilalayo kayo niyan sa akin. Ang clear ng sinabi ng Diyos. Paano naman sila ilalayo? A relationship lang naman. Remember, every human being in this world, nag-worship sila. But the question is, who or what? Yung mga hindi mananampalataya, they worship something. They worship money, they worship themselves, they worship other people, they worship demons. Meron, pastor? Meron. So kapag ikaw makikisama ka sa mga taong iba yung paraan ng worship nila,
wala na. Ano sinasabi ng 2 Corinthians 6:14? 1 Corinthians yata o 2 Corinthians? Huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Bakit? Ilalayo ka niyan. Amen? So again, mahalaga sa isang mananampalataya na lagi siyang lumalapit sa Diyos. So we need to desire, kinakailangan po nating nasain na isama ang Diyos sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Actually, we need to desire God or to include God in everything we do, in everywhere we go. Amen? Kahit saan ka magpunta, kahit anong gawin mo, huwag mong iiwan ang Diyos. Hindi lamang laging prayer for the food, ha? Amen? Sa pagpaplano, pipirma ka ng kontrata, maghahatid ka ng parcel, may kakausapin ka on the internet, lagi isama natin ang Panginoon. Bakit? Isang malaking katuwaan sa Diyos sa paraan ng ating pamumuhay or paglilingkod na sa bawat aspeto, sinasama natin siya. Pangalawa na kinakailangan natin maintindihan. Okay, number 2, we need to direct our attention to God and do not get distracted. Gusto yung matuwa ang Panginoon, dapat focus tayo sa Kanya. Alright? Focus tayo sa Kanya. Tingnan nga po natin in verse 39 ng chapter 10 ng book of Luke. Ang sabi dyan, verse 40, But Martha was cumbered about much serving and came to him, to Jesus and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Sabi niya, bid her therefore that she help me. Now, ano yung problema dito mga kapatid? Remember, yung desire ng magkakapatid, makasama nila ang Panginoon. That's the first thing. If you want to serve God, dapat malapit ka muna sa Diyos or lalapit ka muna sa Kanya. Amen? Amen po ba? Paglilingkuran mo siya eh. So, paano ka maglilingkod kung malayo ka? Lumapit ka muna. Ngayon, kapag nasa Panginoon ka na, focus ka lang doon. Ano ang problema dito sa storya po natin, mga kapatid? So, you have to understand that verse 40, okay, yung kanyang focus ay wala sa Panginoon. Pastor, nagsaserve siya para kay Jesus. Okay? Again, so paano po natin titignan? Kasi sa isip niya, okay, her work is the utmost importance. Okay? So yung ginagawa niya, okay, her work is the utmost important. Kasi sabi doon, ano sabi niya? Sabi diyan, lakas Dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? So, ibig sabihin, yung ginagawa niya na pagsaserve, yun yung pinakamahalaga. Ibig sabihin ba nito, kapatid, merong higit na mas mahalaga kaysa ginagawa niya? Opo, atras lang kayo ng konti sa verse 39. Sa verse 39, and she had a sister called Mary, which also, ano sabi diyan, sat at Jesus' feet, and heard His, ano sabi dyan? Word. So, sa paglilingkod natin sa Panginoon, again, lalapit tayo sa Diyos. At kapag malapit tayo sa Diyos, kinakailangan natin mag-focus. Para makita natin kung yung pag ginagawa natin ay nagbibigay ba ng kasiyahan sa Diyos o hindi. So, ibig sabihin ganito. So, habang ang kapatid niya nakikinig at siya naman naglilingkod, ngayon, yung attitude niya towards telling Jesus, hindi tama. Kasi sa isip niya, mas mahalaga itong ginagawa ko. What I'm doing is the utmost importance. Kaya pag focus ka sa Panginoon, mali-mali yung ginagawa mo eh. Baliktad. Kapag hindi tayo focus sa Panginoon, nagiging mali-mali yung ginagawa po natin. Nagiging mali-mali yung paniniwala natin. So if we are focusing to God, magiging tama ang lahat. Kaya itong si Mary, bagaman, okay, sige, kinakailangan natin kumain, pero mas, ano sabi ni Jesus? Mas pinili niya yung pinakamahalaga. Ano yun? Ang makinig ng salita ng Diyos. Hindi masama ang mag-serve ng pagkain. Take note, ha? Take note, amen. Walang masama sa ginawa ni Martha na pag-serve. Ang naging mali po dito, nirebuke niya si Jesus at inakala niya na yung ginagawa niya ang pinakamahalaga. Hindi mo na tinanong, Lord, ano po ba nagpapasaya sa iyo?
Nagigets po ba? Mga kapatid, again, kapag malayo tayo sa Diyos, ang hirap natin maisip itong ganitong kalit na detalye. Basta kasi ang goal natin is not to please ourselves, but anong gagawin natin? Pleasing God. So kung ang goal niya, mapasaya ang Panginoon, kahit na wala silang makakait, kung yung pala yung magpapasaya sa Panginoon, iiwan natin. There are many cases in the Bible na nangyari po yan. Look at King David. What is the desire of King David? Lord, pagpapatayo kita ng temple, ha? Ano sabi ng Lord? Okay, gusto ko yung desire mo, pero hindi ka akong gagawa. Nagmaktol ba si David? Lord, ako nakaisip eh. Bakit hindi ba yung gagawa? Bakit? Kasi nga, sa puso ni David, Lord, kung ano yung magpapasaya sa'yo, yun yung gagawin ko. Sana ganun din tayo. So, her work is the utmost importance. Ano pa? She is forcing everyone to do the same. Yun yung pangalawang mali. Okay? Yung inaakala mo na tama yung ginagawa mo and you're forcing people around you to do the same. Mabuti sana kung ganito yung concept. Kung totoo at tama yung ginagawa niya, you encourage them. Never to force them. Ang paglilingkod na pinilit, hindi yung totoong paglilingkod. Ulitin ko, ang paglilingkod na pinilit ay hindi paglilingkod. Mga magulang, okay? Baka naman sabihin nyo, pastor, paano yung mga anak ko? Totoo po na kayo po ay may kapangyarihan na pilitin ang iyong mga anak. Bakit? Trabaho niyo po yan bilang isang magulang. But beside that, ayaw din naman natin na ang ginagawa nila ay pilit lang. So lalabas yung pangalawang trabaho mo, explain it to them kung ano yung ginagawa nila o ano yung dapat nilang gawin. Amen po ba? Because when we are serving, kapag naglilingkod po tayo sa Panginoon, hindi basta tayo namimili. Ano yun? We are encouraging people. Amen po ba? Para sa atin, para sa devotion ninyo. Di ba? Kahit ano gawin yung pagpipilit, kapag ayaw talaga yan. So, ano gagawin natin? We need to encourage one another. Kasi tatandaan ninyo, again, we're not just focusing on what we are doing in itself, but rather, kung sino yung pinaglilingkuran. Nagigets po ba? Marami kasi busy-busy doon sa ginagawa mismo. Thinking, kay Lord naman to eh. Ang tanong, yan ba talagang gusto ng Lord? Mag-focus ka muna sa Panginoon. Panginoon, ano ba yung gusto mo? Then, doon ka palang gagawa. Magkaiba ho yung mga kapatid at napakalaga pong maintindihan. Ano pa? Doon sa sinasabi po dyan, not only we are talking about forcing others to do the same, but also thinking na ikaw lang yung gumagawa. Tama ba? Sinabi kasi dyan eh. Ayun o, let me to serve alone. Kung tunay ka naglilingkod sa Panginoon, hindi mo kailangan ng ibang tao. Tama po ba? The point is, ganito, kung ang konsepto mo kasi, para makapaglingkod, dapat marami kang kasama para mas maging masayang gawain, mali po yun. Ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, kahit mag-isa ka na lang na gumagawa ng tama, magpatuloy ka pa rin. Patuloy ka pa rin. Alam mo, tama yung ginagawa mo eh. Ngayon, in-encourage mo naman sila, ayaw nila, hindi okay lang, patuloy ka pa rin maglingkod sa Panginoon. Huwag kang maglilingkod dahil may barkada ka lang. Huwag kang maglilingkod dahil may makukuha ka. Huwag kang maglilingkod dahil sisikat ka. Tandaan mo, kahit nag-iisa ka at alam mo ang Diyos ang napapasaya mo, gawin mo yan sapagkat iilang tao lang gumagawa niya. Amen? So that is the reason why that when we are serving Christ, when we are serving with our lives, focus is important. Again, ano po yung point number 2? We need to direct our attention to God and never get distracted or do not get distracted. Huwag mo tayong papadistract. Kasi gagawin ng kaaway, para hindi ka maging magtagumpay, papakita yung ibang tao. Ay, ilapin, magpatuloy. O gagawin mo ngayon, dahil wala yung focus mo sa Panginoon, makakapagal. Diba? Mag-press kayo na naman po ito, ringaliwa. Diba? Huwag mo ganun, mga kapatid. Gagawin mo yan kasi you're so focused to God and you want to please God with the opportunity that God has given you. Mga kapatid, tandaan nyo, make everything, lahat ng bagay. Okay? Make everything or use everything as an opportunity to serve. Sa lahat. Amen? Sa lahat ng bagay. Pangatlo, at dito tayo magwawakas.
So again, we need to desire to include God in everything we do. Pangalawa, we need to direct our attention to God and do not get distracted. And pangatlo, do everything, okay, for God according to His will and according to His way. Okay? Dito na tayo papasok. Okay? Dun sa may hulihan. Ano sabi ni Jesus? 41. Kasi tama, sa 40, sinabi ko binasag natin, yung mali yung konsepto sa paglilingkod. Na ang iniisip niya, kung ano yung alam niyang tama, yun yung gagawin niya at yung pinaka-importante. Hindi mo na tinatanong, Lord, ito ba yung gusto mo? Pangalawa, iniisip niya na, alam mo yun, kinakailangan siya samahan ng mga tao nakapaligid sa kanya para makapaglingkod ng tama. Mga kapatid, you cannot force everyone. Alright? Hindi natin mapipilit. So pangatlo, ano yung punta po natin dito? Binasag ng Panginoon. So in 41, sabi niya, Martha, Martha, thou art careful and troubled. Notice yung description ng Panginoon sa verse 41. Right? Verse 41. Sabi niya, you are careful. And sabi niya, troubled about many things. So, hindi pala ibig sabihin na busy-busy ka, natutuwa ang Panginoon. Amen? Mga kapatid, mahalagang mensahe ito sa church. Kasi sa church, ang daming ginagawa. Itong ginagawa natin, it is called an opportunities of service. Worship service, prayer meeting, press ministry. Mga kapatid, kahit tarin nyo pa ng lahat ng kapaguran, kung malayo ka sa Diyos, kahit na anong ginagawa mo, hindi rin matutuwa ang Diyos. Ayun, mensahe ng Panginoon sa lahat yan. Masyado ka naguguluhan sa maraming bagay. Iisa lang yung mahalaga. At anong sabi niya sa pinakaulang verse 42? But one thing is needful. Ano yun? And Mary had chosen that good part. Pinili niya yun. Ano yun? Which shall not be taken away from her. Ano yun? Sinunod niya ang kalooban ng Diyos, or rather, ginawa niya ang kalooban ng Diyos, or ginawa niya ang kagustuhan ng Diyos ayon sa kanyang kalooban at ayon sa kanyang paraan. Gawa ka nga ng gawa. Pinagpapalagay mo, ito yung gusto ng Panginoon. Hindi yung ganun. Kaya nga sabi ko na, we need to focus to God and ask Him, Lord, ano po ba yung gusto nyo? Nakikinig po ba kayo? Kasi kung gagawa ka ng alam mo sa sarili mo, okay, matutuwa ang Diyos Pero again, hayaan nyo ang Diyos ang siyang mag-direct sa inyo. Masyado tayo napapagod sa maraming bagay. Ano sabi ng Panginoon? Isang bagay lang naman mahalaga. At ano yun? Sundin ang kalooban ko. Sapagkat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, doon natin siya mabibigyan ng kasayahan. Tapos kung gagawa ka din lang, gumawa ka sa paraan na gusto ng Diyos. Huwag ka na gagawa ng sariling paraan. Walang ibang shortcut. For you to make God happy, do everything according to His will and according to His way. Wala nang ibang paraan, mga kapatid. Alright? Wala nang ibang paraan. Kaya nga, ano man ang mangyari sa ating buhay, di ba, meron pa rin tayong kasiyahan at katuwaan. Ibig sabihin, kung sa palagay mo, ang trabaho mo, pinag-pray mo sa Panginoon, pinagkaloob niya, dumating sa punto na sabi niya, anak, okay, mag-iiba naman tayo ng direksyon, ha? Kasi gusto ko lumago ka. Huwag ka na malungkot at hanapin mo yung dati. Sabi ko nga, lagi, ang hinahanap natin, hindi yung gusto natin mangyari, kundi kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung ako ba, hindi na ako tawagin para magpastor, matutuwa pa rin ako. Diba? Kasi nga, ang kalooban ng Diyos ang dapat mangyari. Kapatid, that is the most difficult part, okay, for every believer. Pero the Lord is reminding us, just like Martha here. Di ba? Pinaalalahanan siya ng Panginoon. Sabi niya, Martha, Martha, okay? Thou art careful. Ano ang karakal isipan? Marami kang kabagbagan sa buhay. Kung pwede nga sabihin, pwede, toknang ka, lukluk na kakini. Okay, makaramdam ka pa ako. Bakit? Di yung gusto ng Lord Amen po ba? Kaya nga sa buhay po natin, ulit-ulitin ko po ito sa inyo.
Doing God's will, ang paggawa ng kalooban ng Panginoon, ay magagawa lamang po natin sa paraan na dapat sinasabi ng Diyos sa atin. Paano natin gagawin? Sa pamamagitan ng kanyang salita. God's word will give us wisdom how to find God's will and in His own way sa pamamaraan ng Diyos. Kaya nakakatuwang isipin, mga kapatid, kapag naglilingkod tayo, kasi nga, naging mananampalataya na tayo, tama? Kristiyano na kayo, amen? Naging Kristiyano ka, hindi dahil pagkapanganak mo, nabinyagan ka, hindi yon. Naging Kristiyano ka, it's because of what Jesus done on the cross. And because of that grace sa biyaya ng Panginoon, meron ka na ngayong pag-asa, kagalakan, para yung buhay na ito, marami mga kabagbagan, marami mga kaguluhan, nagkakaroon ka pa rin ng kapayapaan. Bakit? Meron ka ng Panginoon at Kristo sa iyong puso. Ano gagawin natin? We need to bring satisfaction to God every time we serve Him. Bigyan natin lagi ng katuwaan ng Panginoon sa paglilingkod po natin. I know and I believe that many of us, somehow we fail. Okay? We fail to please the Lord. Pero nakakatuwa sa Panginoon, God is the God of second chances. Meron pa tayong pagkakataon to redeem ourselves, to serve God faithfully, wholeheartedly, joyfully, purposely, properly, and continuously. Amen? Salamat tayo sa Panginoon. Hinihiling ko po tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon Diyos, dahil alam po namin na Ikaw ang Diyos na nakikinig ng aming panalangin. Patawad, Panginoon Diyos, sa aming po mga kasalanan, sa aming pong neglect, Panginoon Diyos, sa aming paglilingkod. Dalangin ko po, Ama, na patuloy po na makita namin ang aming mga sarili. Lord, tulungan niyo po kami na ang aming paglilingkod ay hindi lang po sang-ayon sa sarili po naming katalinuhan, kundi ang aming paglilingkod po nawa ay magbigay po ng kasiyahan sa iyo in spite of limitations na meron po kami, in spite of the work of the devil, gawa ng kaaway. Lord, salamat po because you are giving us an opportunity to please you in everything that we do. Lord, tulungan niyo po kami na sa bawat sitwasyon, talagang makita po namin kayo. Lord, hindi po aksidente ang mga pangyayaring ito. Hinihingi ko po, Panginoon Diyos, minsan pa, na ang aming pong paglilingkod na magbigay po ng kasiyahan sa iyo. Help us to become like Mary. She has wisdom because she has chosen a good part. Ganon din po yung dalangin po namin, Panginoon. Magkaroon po nawa kami ng talino at magkakaroon po kami ng talino kung lalapit po kami sa iyo. That is the starting point of victory. Salamat, Panginoon Diyos. Hinihingi ko po na minsan pa mangusap po kayo sa puso ng bawat pananampalataya. Dala po kami dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.